Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Wilbert. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sorsogon. Sigurado ka ba sa gagawin natin, Jimboy? Parang mali naman yata yung daan natin eh. Sigurado ko, Wilbert. Minsan na kaming nangaso rito. Kaya alam kong ito yung lugar kung saan nahuli yung malaking baboy ramo. Eh bakit pa gusto mong bumalik dito? Ano ba kasing meron? May gusto lang ako makita. Nung napatay kasi ni tata yung baboy ramo, may nakita din kaming isa pang malaki. Kaso nga lang, nakatakas ng babarilin na ng kasama namin. Eh di ba, ang sabi ng tatay mo, nawala din yung huli niyong baboy ramo? Yun nga yung dahilan kung bakit tayo bumalik dito. Hindi ako makapaniwala na basta na lang maglalaho yung napalaking baboy ramo. Kasalukuyang nag-iikot sa gubat ang magkaibigang Jimboy at Wilbert. Hindi makapaniwala ang binata kung paanong nawala ang malaking baboy ramo na nahuli ng ama. Nalingat lamang sandali ang mga ito. Nagulat nang tignan ng huli. Wala na ito sa kinalalagyan na parang may kung anong nilalang na biglang bumuhat dito at biglang naglaho. Eh kung may kumuha man sa baboy ramo, hindi ba dapat may maiiwang bakas? Tama ka. Nandito nga tayo ngayon kung saan inilapag ni tatay mismo yung nabaril nilang baboy ramo. Tignan mo yung lupa sa paligid oh. Ni isang yapak ng paa ng kung sino mang kumuha wala. Ngayon, paanong mawawala yung ganong kalaking hayop? Partida, patay na yun. Habang nag-uusap ang dalawa, lingid sa kalaman ng mga itong pinagmamasdan sila ng isang binata. Nagulat ang magkaibigan nang bigla itong magsalita. Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Alam niyo bang pinagbabawal ang pagpasok dito? Tapos na ang panahon ng pangaso. Alam po namin. May hinahanap lang kaming gamit. Tama yun nga. May naiwan po kami mga gamit dito eh. Nadinig ko ang pinag-uusapan yung dalawa. Ang totoo, kanina pa ako nakabuntot sa inyo eh. Magsabi kayo ng totoo. Nawalan din ba kayo ng huli? Oo manong. Nawala nga po yung huli naming malaking baboy ramo. Patay na yun eh. Kaya imposibleng makatakbo. At sa laki nun, mas lalong imposibleng buhatin ito basta-basta palayo. Hindi lang naman kayo ang nawawalan ng huli. Sa tuwing magtatapos ang panahon ng pangaso, isang grupo ang minamalas na mawala ng huli. Nagkataong kayo yon. Payo ko lang, huwag na kayong magsayang ng oras na hanapin ang huli nyo dahil wala na ito rito. Eh bakit naman po manong? May magdanakaw po ba talaga ng mga nahuli dito? Oo, isang uri ng aswang na kung tawagin ay gabunan. Mas malakas sila kesa sa pangkaraniwang aswang. Nagagawa nilang bumuhat at magbitbit ng 5 beses sa bigat ng sariling katawan. Natawa pa ang magkaibigan sa kwento ng binata dahil hindi naniniwala ang mga ito sa aswang o ano pang nilalang na nadidinig lamang nila sa kwento. Pasensya na po manong ha, pero aswang? Di po kasi ako naniniwala sa mga ganun. At isa pa, kung meron man, bakit hindi niya kami sinasalakay? Ang mga gamunan, hindi pumapatay at kumakain ng tao. Kadalasang hayop ang kinakain nila at nakikisalamuha din sila sa atin nang hindi nalalaman ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Ganun po ba? Minsan, hindi pa po ako nakaengkwentro ng ganun. Kaya hindi po ako naniniwala.
Wala na bang namimilit kung maniniwala ka o hindi? Ang mahalaga, binalaan ko na kayong mapanganib ang bahagi ng gubat na ito sa ganitong panahon. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Lalabas na din po kami sa gubat. Siya nga pala, ano hong pangalan nyo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Pakito. Sige na, umalis na kayo bago pa magdilim. Matapos ang pag-uusap, kagad na ding umalis ang binata. Dali-dali namang lumabas ng gubat ang magkaibigan. Habang nasa daan pababa, napag-usapan ng mga ito ang sinabi ng lalaki. Nadinig mo ba yung sinabi ng lalaki kanina? Naniniwala ka ba sa mga ganun? May mga nadidinig akong kwento pero hindi din ako sigurado kung totoo. Kahit taga dito ako sa baryo, wala din ako masyadong alam tungkol sa mga ganyan. Ako naman, sa tagal ko nang sumasama sa lakad nila tatay, ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng engkwentro sa mga ganyang nilalang. Ngayon ko nga lang nadinig yung tungkol sa kanila. Ang mabuti pa, si tatay ang tanungin natin tungkol sa bagay na yan. Tutal, sa bahay ka naman susunduin ng tatay mo, di ba? O sige, Wilbert. Baka sakaling may alam si Mang Fredo. Pagkarating sa tahanan, kinausap ng dalawa ang ama ni Wilbert. Maging ito ay nagulat nang sabihin ni Jimboy ang tungkol sa lalaki. Kung ganon, nakita nyo na pala sa gubat si Pakito. Alam nyo ba, kinakatakutan siya sa baryong ito. Bakit naman po, tay? Mukha namang mabait yung taong yun. Oo, kung titignan, mukhang hindi kayang manakit ng taong yon. Pero ang totoo, isa siyang mabalasik na manunugis ng aswang. Kung ganun, totoo pala yung sinasabi niya sa amin. Binalaan ko na ang iyong ama bago pa kayo tumuloy. Isang araw bago matapos ang panahon ng pangaso, kailangan na silang lumabas ng gubat. Mabuti nga at ang huli niyong baboy ramo ang kinuha at hindi isa sa inyo. Ang sabi naman ni Mang Pakito, hindi naman kumakain ng tao yung mga gabunan. Paano kang nakakasigurado na gabunan ang kumuha sa huli niyo? Hindi lang sila ang naninirahang aswang sa gubat. Marami pang iba. Tuwing sasapit ang panahon ng pangaso, bumababa ang mga ito sa kapatagan upang makihalubilo sa mga tao. Pagkatapos naman ng panahon, babalik sila sa kabundukan upang kumain. Nagkatinginan ang magkaibigan. Sabay pasalamat na nakababa sila bago pa man may mangyaring hindi maganda. Mabuti na lang at nakalabas tayo bago pa may mangyari. Wala din naman dapat kayong ikatakot. Lalo na't naroon si Pakito. Hindi niya kayo hahayaang mapahamak. Gayon pa man, nagpapasalamat kami at walang nangyaring masama. Mukhang natagalan si na tatay. Oo nga no, magagabi na. Hindi pa din sila bumabalik. Ano na kaya ang nangyari sa mga yon? Baka naman nagkatuwaan lang sa inuman. Hayaan mo muna sila. Isang taon na naman ang lilipas bago kayo makabalik dito. Kaya sinusulit na ng tatay mo yung kalayaan niya. Pagbalik mo sa syudad, trabaho na naman yung aatupagin yan. Kung sabagay, lagi namang subsob si tatay sa trabaho. Ay nako, napagod ako sa paglalakad. Pwede bang makiidlip muna sandali? Sige lang pare, doon ko sa kwarto ko para hindi maistorbo yung tulog mo. Pumasok ang binata sa silid. Doon nagpahinga. Ngunit inabot na ng umaga. Ngunit hindi pa din nakakauwi ang tatay ni Jimboy. Mukhang hindi na maganda ang nangyayari. Wala pa rin si tatay. Oo nga tay. Bakit kaya hindi pa nakakabalik si Tio Johnny? Susundan ko sila sa aplaya. Dito lang kayo. Lalo ka na Jimboy. Dahil baka nag-iba sila ng daan at magkasalisi kayo.
Sige po, mag-aantay ho kami rito. Nang umaga ring yun, lumakad na si Mang Fredo kasama ang ilang kababaryo para sundan ang ama ni Jimboy. Matyagang nag-antay ang binata, ngunit inabot na ng tanghali. Hindi pa din nakakabalik ang ama ng kaibigan. Wala pa din sina tatay ah. Ano kayang nangyari sa kanila? Hindi na maganda ang kutob ko. Sundan na kaya natin, Jimboy? Yun nga din yung iniisip ko. Pero baka tama ang tatay mo. Paano kung nag-iba lang sila ng daan? Kabisado ko din yung daan papunta sa kabilang baryo. At hindi yung ganong kalayo. Kung sakaling hindi man sila magpang-abot sa gawing yun, wala namang ibang paraan kundi ang bumalik. Dulo na ng ilog yung lugar na yun. Mataas na talo ng bubungad sa'yo. Ano sa tingin mo yung mas mabuti, Wilbert? Susundan na ba natin sina tatay? Ilang minuto pa, Jimboy. Kung hindi man sila dumating hanggang 1:00 ng hapon, susunod na tayo sa kanila. Dito ka lang. Pupuntahan ko sa Elmar nang may makasama tayo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Dumating si Wilbert kasama sa Elmar. Kagaya ng ama, isa din itong tagagabay ng mga mangasong dumadayo. 1:00 pasado ng mga oras na yun, hindi pa din dumarating ang dalawang nakakatanda. Kaya nagpasya na sina Jimboy na sundan ang mga ito sa kagubatan. Alam naman ng tatay mo na tapos na yung panahon ng pangaso ah. Bakit pa nila pinayagan si Mang Johnny na bumalik? Di ko nga din alam kay tatay Manong Elmar Jimboy, may nabanggit ba sa iyo ang tatay mo? Wala ding sinabi si tatay. Maliban na lang sa hindi siya makapaniwala kung paanong nawala yung huli namin. Habang nag-uusap, nakita nilang lumabas ang ilang kalalakihan sa kagubatan. Kabilang ang mga ito sa pangkat ni Mang Fredo. Dali-daling nilapitan ni Wilbert ang mga ito upang magtanong. Ayon sa kanila, nakita nila si Mang Johnny kasalukuyang kasama ni Mang Fredo sa isang malaking kuweba malapit sa lugar kung saan sila nangangaso. Ano namang ginagawa nila tatay doon? Sa palagay ko, malalaman natin pagdating doon. Bilisan ninyo. Dali-daling pumunta ang tatlo sa nasabing kuweba. May kalsada papunta sa lugar, kaya naman makakapasok ang sasakyan. Dito nga nakita nila ang mga bakas ng gulong. Sa hindi kalayuan, nakaparada ang sasakyan ng tatay ni Jimboy. Pumasok ang tatlo sa kuweba. Nanlaki ang mga mata nang makita ang napakaraming patay na baboy ramo na nakasabit sa bukana. Nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa kanila at habang papalalim, mas lalong lumalakas ang masangsang na amoy. Parang babaliktad yung sikmura ko dito, Jimboy. Paano napunta ang lahat ng mga ito dito? Ang totoong tanong, sinong magdadala ng mga baboy ramo sa lugar na ito at hahayaang mabulok? Maya-maya pa, natanaw na ng magkaibigan ang mga tatay. Nakatayo lamang ang mga ito sa isang sulok habang may kung anong tinitignan sa pader. Nako, mukhang maling lugar yung pinasok natin, Wilbert. Sabihan mo yung tatay mo. Lumabas na tayo rito. Bakit, Manong Elmar? Ano bang meron sa lugar na to? Pugad to ng isang nilalang na kumakain ng nabubulok na laman ng hayop. At kung hindi ako nagkakamali, ang tinitignan ng tatay mo ay ang mga itlog ng nilalang na nakadikit sa dingding ng kuweba. Nilapitan nila Jimboy ang dalawang nakakatanda. Tinitignan kung ano ang pinagmamasdan ng mga ito sa dingding ng kuweba. Napatunayang hindi itlog ng kung anong nilalang ang naroon, kundi mga guhit ng sinaunang nanirahan sa lugar. Inilalarawan ng mga dibuho ang pakikipaglaban ng mga tao
sa grupo ng mga nilalang na ang kalahating katawan ay sa baboy at ang kalahati naman ay sa tao. Ay, salamat naman at mali ang akala ko. Hindi pala Durakol ang nakatira dito. Durakol? Malalaking bayawak? Meron bang ganun dito? Oo, Jimboy. Pero wala na sila. At kung may mga natira man, iilan na lang. Dahil na din sa pangaso. Ipinagbibili sa mataas na halaga ang balat nila. Maging ang mga pangil na ginagawang bato sa mamahaling kwintas. Katumbas ng perlas sa mga ito. O Jimboy, ano ginagawa nyo rito? Hindi ba kabilin-bilinan ko? Dawag kang susunod. Malamang, nag-aalala kami sa'yo. Kaya sumunod na kami. Teka, ano bang ginagawa niyo rito? May nakita akong bakas na mga paa. Mula doon sa pinangangasuhan natin. Sinundan ko at dito ako dinala. Johnny, kailangan na nating umalis. Maaring nasa paligid lang ang kung anong nilalang na nakatira dito. Base sa mga katawan ng baboy ramo, aktibong tirahan ang lunggang ito. Hindi natin alam kung anong hayop ang naninirahan sa lugar na ito. Mabuti pa nga, bago pa tayo abuti ng dilim. Jimboy, mauna ka nang umuwi sa atin. Sabihan mo ang iyong ina na kailangan kong manatili dahil may mga gawain pa ako. Nababaliw ka na ba, Tay? Alam mo kung ano yung sasabihin ni nanay. Kaya mas mabuting dalawa tayong sumulo ng galit niya. Kung mananatili ka, di ganun din ako. Bahala ka. O siya, tara na. Bukas na lang tayo babalik. At kung anumang nilalang ang narito, gusto kong mahuli. Magdadala tayo ng mga patibong. Habang palabas ng yungib, pagkarating sa bukana, nakasalubong ng mga ito si Pakito. Nanlaki ang mga mata ng pangkat nang makitang nakaupo ito sa bangkay ng isang nilalang. Nilapitan ni Jimboy ang lalaki. Napagtanto na ang nilalang na yun, isang malaking aso. Payo ko lang, huwag nyo nang ituloy ang anumang binabalak nyo. Nakikita nyo ba yung nilalang na ito? Paano mong napatay yung malaking aso na yan, Manong? Ito ang trabaho ko. Ang nilalang na ito, ang gabunang nakatira sa kuwebang yan. Maswerteng napatay ko siya bago pa kayo naabutan sa loob ng kuweba. Dahil kung hindi, malamang hindi na din kayo makakalabas ng buhay. Maestro, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Elmar nang makita ang lalaki. Uli itong lumabas. Sinigurado munang walang bakas na maiiwan na maaaring gamitin ng kung anong nilalang para masundan sila. Nakita ko kayong papunta sa lugar na ito. Ilang minuto lang ang nakalipas. Matapos kayong pumasok sa kuweba, nakita ko naman ang nilalang na ito. Kaya bago pa man siya makapasok at gawing kayong hapunan, inunahan ko na. Isa pa, mainam na pangdagdag sa koleksyon ko ang pangil ng isang to. Tugon ng lalaki. Ipinakilala ni Elmar si Pakito sa mga kasama. Lingid sa kalaman, nakausap na ni Jimboy ang lalaki. Minsan na ho namin siyang nakausap doon sa pinangangasuhan namin. Siya din po yung nagbigay ng babala tungkol sa mga aswang na nakatira dito sa gubat. Oh, pero halatang hindi kayo nakikinig at talagang pumunta pa kayo sa lungga nila. Ang lalakas ng loob nyo. Hindi nag-iisa ang nilalang na ito. Maaaring nakamasid sa atin ang ilan sa mga kasama niya. Kaya kung ayaw nyo maging hapunan ng mga aswang, magsipag-alisa na kayo rito. Wilbert, sumama na kayo kay Mang Fredo pababa. May iwan ako rito. Tutulungan ko lang si Maestro. Ano bang gagawin nyo? Baka pwede akong makitulong. Di na, Jimboy. Masyadong mapanganib.
Lalo pat hindi namin alam ang eksaktong bilang ng mga nilalang na nakatira dito. Yun na nga eh. Hindi nyo alam yung bilang ng kalaban. Kaya mas makakabuti kung sasamahan ko kayo. At ano naman sa palagay mo yung magagawa ng isang kagaya mo na taga-syudad? Eh kahit papano, marunong akong gumamit ng baril ah. Hindi uubra ang baril sa mga aswang dito, bata. Umuwi ka na. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Hindi ito ang lugar para sa mga kagaya mo. Napakikipagsapalalan lang ang alam. Sundin na lang natin sila, Jimboy. Mas alam nila yung dapat gawin. Walang nagawa si Jimboy, kundi ang sumama sa ama, pabalik sa kapatagan. Ngunit hindi pa din umuwi ng syudad ang mga ito. Biglang sumama ang panahon. Mukhang titigil pa tayo ng ilang araw dito ah. Nadinig ko sa radyo, may paparating na malakas na bagyo at dito ang tama sa lugar niyo, Fredo. Oo nga, usap-usapan din kanina sa kabisera ang ilan sa mga kababaryo namin. Lumikas na, lalo yung nasa malapit sa ilog. Napangiti naman si Jimboy sa mga narinig. Dahil nais nitong manatili at tuklasin ang pagkatao ni Paquito. Sa kasamaang palad, kinailangan na ng ama na umuwi dahil sa trabaho. May mahalaga itong proyekto na kung hindi matatapos, maaaring maging dahilan ng pagkatanggal sa serbisyo. Kailangan mong lumuwas ngayong gabi. Bago pa man tumama ang bagyo, ilang minuto lang naman, nasa sementadong daan ka na, papunta ng syudad. Wala kang magiging problema, pare. O sige, pauna na kami. Babalik na lang ako sa susunod na linggo para ituloy ang gagawin natin. Ikaw ang bahala, pare. Basta nandito lang naman kami ng tropa. Biglang napaisip si Jimboy. Total bakasyon naman eh. Pinili nitong magpaiwan eh. Tay, pwede bang dito na lang po muna ako kay na Tio Fredo? Wala din naman akong gagawin doon eh. Baka mangunsumi lang si nanay sa akin. Bakasyon naman eh. O sige, babalik naman ako sa susunod na linggo. Mas mabuti yon para meron akong dahilan. Matapos mag-usap, tumuloy na si Johnny paluwas ng syudad. Mabuti na lamang at kinabukasan pa tumama ang bagyo. Kaya alam nilang ligtas itong nakauwi. Kinabukasan, malakas ang buhos ng ulan. Walang magawa ang magkaibigan, kundi ang manatili sa loob ng bahay. Hanggang sa mapansin ni Jimboy ang mga kawil na ginagamit ni Wilbert sa panghuli ng palos. Parang gusto kong kumain ng palos, Wilbert. Ano sa tingin mo? Habang nakatitig sa mga kawil, nilingon ni Wilbert ang kaibigan at napangiti. Nababagot ka, no? O sige, sandali lang ha. Maunguha lang ako ng pamaing bulate. Tamang-tama, hindi pa gaanong kalakasan yung tubig sa sapa. Nang makabalik si Wilbert, nagpaalam ang dalawa na maglalagay ng kawil sa ilog. Saktong hindi pa lumalakas ang tubig. Wala pang ulan sa kabundukan. Ito lang yung kagandahan dito sa inyo, no? Kahit malakas na yung ulan sa kapatagan, wala pa ding epekto sa ilog. Marami kasing puno, kaya hindi mabilis tumaas yung tubig. Tapos na akong ilagay yung mga kawil. Tara na, umuwi na muna tayo na makapagpalit ng damit. Nilalamig na ako eh. Umuwi ang dalawa. Hinayaang nakababad ang mga kawil. Kinahapunan, medyo tumila na ang ulan. Saka pa lamang unti-unting tumaas ang tubig. Dahil umapaw na ang maliliit na sapa sa kagubatan. Kinailangang pandawin ang mga kawil bago pa ito anurin ng malakas na agos. Habang naglalakad sa gilid ng ilog,
napansin ng dalawa si Mang Pakito. Nakatayo sa kabilang pangpang habang nakatingin sa kanila. Tignan mo sa kabilang pangpang oh. Di ba si Mang Pakito yun? Oo, sabi ko nga sa'yo eh, dito siya palagi sa gubat. Nung nakaraan, nakita kong binunot niya yung ngipin ng malaking asong nakasagupa sa kuweba. Ano ba yung ginagawa niya sa mga yun? Ang sabi ni Manong Elmar, koleksyon ng lalaking yan yung mga pangil ng aswang na papatay niya. At hindi lang yun. Alam mo bang kinakatakutan ng mga gabunan ng taong yan? Hindi ba, sabi niya, mataas na uri ng aswang yung mga gabunan? Bakit naman natatakot sa kanya yung mga yun? Yan din yung hindi ko alam, Jimboy. Ang mabuti pa bilisan na natin. Dahil mukhang tutuloy na yung pagtaas ng tubig sa ilog. Matapos ang pagkuha sa mga kawil, umuwi na ang dalawa. Maswerteng nakahuli ng 3 palos ang mga ito. Kinagabihan, habang kumakain ay dumating si Elmar. Magandang gabi sa inyo. Pasensya na sa istorbo ha. Makikisilong muna ako. Manong Fredo. Sakto yung dating mo. Kanina pa ako kinukulit nitong si Jimboy tungkol kay Pakito. Tumuloy ka at saluhan kami sa hapunan. Ikaw na din ang magkwento tungkol sa maestro mo. Salamat po. Pero bakit ba interesado kayo kay maestro? Kakaiba kasi yung taong yun. At sa totoo lang, ngayon lang ako nakasumpong ng ganoong uri na ibinubuwis yung sariling buhay para lang mangolekta ng ngipin ng mga aswang. Ayun ba? Alam mo, parang kagaya din ng mga mangaso si maestro. Ang pinagkaiba nga lang, gabunan ang tinutugis niya. Kinukuha nito yung mga ngipin at ipinagbibilis sa mga antingero. Bakit po? Ano bang meron sa ngipin ng mga gabunan? Ang mga gabunan, malalakas na uri ng aswang. Halos lahat ng parte ng katawan nila nagtataglay ng malakas na bertud. Lalo na yung pangil. Isa itong uri ng mutya na nagbibigay sa may tangan ng kakaibang lakas, bilis at talas ng pakiramdam. Maraming antingero yung naghahangad ng ganitong uri ng mutya. Kaya naman, mataas ang presyo nito. Kung ganun, mayaman pala si Mang Pakito, no? Hindi rin. Malimit lang ang mga talagang nakakaalam ng totoong kakayanan ng pangil ng gabunan. Kaya halos walang lumalapit kay maestro para bumili nito. Yun lang mga nakakaalam. Yung iba, nirereto lang sa kanya. Pero depende pa yung kung pagbebentahan kanya. Kung pera-pera lang din naman pala yung usapan, siguro wala namang dahilan si Mang Pakito na hindi ipagbili yung mga koleksyon niya, di ba? Huwag mong husgahan ang guru ko, bata. Kahit ipinagbibili niya yung mga nakukuhang pangil, sinisiguro pa din ni maestro na mapupunta ito sa kamay ng mabuting tao. Nagagamitin ng bertud sa tama, makapangyarihan ng pangil na mga gabunan. At kapag ginamit ito sa hindi tamang paraan, marami ang mapapahamak. Inabot ng hating gabi ang kwentuhan hanggang sa tumila ang malakas na ulan. Nagpaalam na si Elmar na umuwi at nagpahinga na rin ang magkaibigan. Habang nakahiga, nag-uusap ang mga ito. Pambihira talaga si Mang Pakito, no? Biruin mo, malalakas na aswang yung pinapatay niya. Ibig sabihin lang nun, mas malakas siya kaysa sa kanila, di ba? Syempre, di ka naman makakapatay ng aswang kung wala kang sapat na kakayanan eh. Isa pa, kilala ding albularyo yan si Mang Pakito noon. Pero simula nang mamatay yung kapatid niya, itinigil na niya yung panggagamot. Ano naman yung naging sanhi ng pagkamatay ng kapatid niya? Inatake ng mga taga-baryo. Hindi nito tinanggap yung pasyenteng lumapit sa kanya eh. Hindi ako sigurado sa dahilan ng pagtanggi. Pero may nadinig akong nagsasabi na wala nang magagawa yung kapatid ni Mang Pakito dahil nakatakda ng mamatay yung pasyente.
Siguro totoo. Pero ano nga ba yung sakit ng pasyente? Ang dilig ko, kinulam daw. Ano ba yan? May aswang na, may mangkukulam pa rito. Ayos kumpleto. Maraming ganun dito sa probinsya, Jimboy. Kaya mag-iingat ka sa mga tao na kakausap mo ha. Baka mamaya, makita na lang kitang sumusuka ng lubid na may angkla sa dulo. Sira ulo, matulog ka na nga lang. Habang tahimik na nagpapaantok, naisipan ni Jimboy na puntahan ng lalaki sa tahanan. Personal na tanungin. Kinabukasan, tumila na ng tuluyan ang ulan. Dahil nababagot na sa tahanan, nagpasya ang binatang lumabas at mag-ikot sa baryo. Hindi naman na sumama si Wilbert. Kailangan itong ayusin ang kulungan ng mga manok na nasira ng malakas na hangin. Kasalukuyan naglalakad ang binata sa daan nang makita nito si Mang Pakito na may pasang sako ng bigas. Mula ang lalaki sa kabisera, alam ni Jimboy na pauwi na ito. Kaya naman sinunda ng binata ang lalaki. Nanatili lamang sa malayo si Jimboy para hindi maramdaman ng lalaki. Matagumpay niya itong nasundan papunta sa maliit na kubo. Pumasok si Mang Pakito, inilapag ang sako ng bigas. Dahan-dahang naglakad ang binata, ngunit laking gulat nito nang biglang may malamig na bagay na dumikit sa lalamunan. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako sinusundan? Nakaramdam ng takot ang binata. Alam niyang tutuluyan siya nito. Pasensya na po kayo, Mang Pakito. Gusto ko lang po sanang makipag-usap sa inyo. Makipag-usap? Tungkol naman saan? Marami po akong tanong sa isip tungkol sa mga aswang at sa inyo po. Gusto ko sanang makilala kayo ng lubusan para maunawaan yung mga bagay-bagay. Ibinaba ng lalaki ang patalim. Itinulak si Jimboy papasok ng tahanan. Maupo ka sa sulok at huwag mong gagalawin ng kahit na ano. Magbibihis lang ako. Nanatiling nakaupo ang binata sa isang sulok. Pinagmamasdan ang loob ng kubo. Madilim sa lugar. Nakasara ang mga bintana. Ngunit nang buksan ni Mang Pakito ang mga ito, pumasok ang liwanag. Tumambad kay Jimboy ang napakadaming bungo ng kung anong mga nilalang. Sa tagal ng pananatili ko sa baryong ito, ngayon lang talaga ako nakasumpong ng taong umaapaw ang kuryosidad. Anong pakay mo? At bakit gusto mong malaman ang lahat ng tungkol sa ginagawa ko? Wala naman po, Mang Pakito. Naintriga lang talaga ako sa hanap buhay mo. Biruin mo. Buwis buhay kaya yung ginagawa mong pagtugis sa mga aswang. Sa totoo lang, bilang anak ng isang mangaso, ngayon lang din ako nakasumpong ng kagaya mo Ano sa tingin mo? Espesyal ba ang mga tulad ko? Parang gano'n na nga. Huwag niyo sanang mamasamain Pero humahanga talaga ako sa lakas ng loob niyo. Paano po niyo nalaman na ang pangil na mga gabunan may taglay na… Ano ba yung sabi ni Mang Elmar? Bertud. Alam mo, kahit kailan talaga itong si Elmar, hindi marunong manahimik no? Ano pa ang kwento ng taong yun sa inyo? Wala naman po, maliban sa dati kayo manggagamot. Propesyon na minsan kong telerekuran dahil sa takot. Magtanong ka ng ibang bagay, maliban dyan. Ayoko nang balikan ng nakaraan. Dahil sa sinabi ng lalaki, lalong napukaw ang kuryosidad ng binata. Yun nga po ang gusto kong malaman, Manong. Bakit po kayo huminto sa panggagamot? Totoo po ba yung sinabi ni Mang Elmar na dahil sa pagkamatay ng…
Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil bigla itong tinutukan ni Mang Pakito ng itak sa leeg. Isa pang maling buka ng bibig mo. Hindi ka na makakalabas ng buhay sa kubong ito. Kalma lang ho. Pasensya na. Hindi na ako magtatanong tungkol dyan. Huminga ng malalim ang lalaki. Ibinaba ang hawak na itak. Nakita ni Jimboy ang matinding galit sa mga mata nito. Kaya tumayo ang binata. Hinawakan ito sa balikat. Mabigat ho yung dinadala nyo, no? Ikwento niyo sa akin yung pangyayari. Makikinig po ko. Nang sa ganun, kahit papaano mabawasan yung dinadala niyong sama ng loob. Napatingin si Pakito sa binata. Naupo ito. Walang nakakaunawa sa akin. Inakala ng mga taong tilalikuran ko sila. Simula nang mamatay ang kapatid ko, hindi ko na itinuloy ang panggagamot sa takot na magkamali din ako at masayang ang maraming taon kong pagtulong sa kanila. At dahil din sa pagkawala ng kapatid ko, lumakas ang loob ng mga aswang at mangkukulam. Sinakop nila ang kagubatang ito at pinamugaran. Maging ang malalakas na mga aswang nanatili na din sa lugar dahil alam nilang ligtas sila rito. Kung sanktuaryo lang yung hinahanap ng mga gabunan, bakit mo sila tinutugis at pinapatay? Kailangan ko ang bertud nila para mas maging malakas. Nung una, pagsariling dahilan lang ang pagpatay ko sa kanila. Pero kalaunan, nakita ko ang kahalagahan nito sa ibang kagaya ko. At simula nun, tinugis ko sila. Kinuha ang kanilang mga pangil. Sa ganitong paraan, nababawasan ko ang bilang ng mga aswang. Natutulungan ko pa ang mabubuting antingero na mas maging malakas. Alam ni Jimboy na may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit mas ginusto na lamang manahimik. Itinuloy naman ng lalaki ang kwento hanggang sa mapansin itong may umaaligid sa kubo. Huwag kang aalis dito. May tao sa labas. Matapos ay dali-dali itong lumabas ng pintuan. Dala ang itak. Sumilip sa siwang ng dingding si Jimboy. Ngunit wala naman itong nakikitang tao. Hanggang sa biglang sumigaw si Mang Pakito. Alam kong nandiyan ka lang. Bakit hindi ka magpakita? Nanlaki ang mga mata ni Jimboy nang biglang lumitaw ang isang figura ng lalaki mula sa masukal na bahagi ng gubat. Talagang napakatalas ng pang-amoy mo. Tapos na ang panahon ng pangaso. Siguro naman, oras na para umalis ka sa lugar na ito. Matagal ka na naming binalaan, ngunit nandito ka pa rin. Ilang beses ka nang itinaboy ng mga taga-baryo, pero pilit ka pa ding nananatili. Yun ay sa kadahilan. Mahal ko ang baryong ito at ayokong mapahamak ang mga tao. Kalokohan. Ang sabihin mo, wala nang ibang tumatanggap sa'yo dahil isa kang mamamatay tao. Higit kanino man, ikaw ang nakakaalam kung ano ang nangyari ng mga oras na yon. Kaya nagtataka ako kung paano mong nasasabi ang lahat ng ito sa harapan ko. Sabihin na lang nating nabulag lang ako noon sa paghanga sa'yo. Pero napagtanto ko, nahuwad na pagkatao ang pinakita mo sa amin. Binigo mo ang lahat ng tao dahil inakala nilang mabuti ka. Pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo kami. Yan ba ang sadya mo rito? Hindi. Nasaan si Jimboy? Ilabas mo ang anak ng kaibigan ko. Jimboy, lumabas ka dyan.
at may naghahanap sa'yo. Huwag kang mag-alala, Fredo, dahil hindi ako katulad ng iniisip mo. Ayan ang binata. Jimboy, ayos ka lang ba? Anong ginawa sa'yo ng lalaking yan? Ano ho bang pinagsasabi niyo, Tio Fredo? Wala namang ginagawang masama si Mang Pakito eh. Kusa ako nagpunta rito dahil gusto kong malaman yung lahat tungkol sa kanya. Huwag nang matigas ang ulo, Jimboy. Halika na, uuwi na tayo. At maya-maya lang, nandito na ang tatay mo para sunduin ka. May isip na po ako at hindi niyo na kailangang turuan ang dapat kong gawin. Nadinig ko po yung panig ni Mang Pakito at malayo ito sa mga nadidinig ko sa inyo. Kung ano man ang sinabi ng lalaking yan, yon lahat ay purong kasinungalingan. Nasa iyo kung maniniwala ka sa kanya. Pero sinasabi ko, kapahamakan lamang ang makukuha mo kung palagi kang didikit sa kanya. Bilang kaibigan ng iyong ama, hindi ko hahayaang mapahamak ka, Jimboy. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Paano kung ayoko? Wala kang magagawa dahil sa oras na... Hindi na ituloy ni Mang Fredo ang sasabihin. Bigla silang nakarinig ng malakas na alulong mula sa kaloob-looban ng gubat. Bukang naamoy na ng mga aswang na nandito ka, Fredo. Kung ako sa'yo, aalis na ako bago pa man sila dumating at gawin kang merienda. Binunot ni Mang Fredo ang baril. Iniikot ang tingin sa paligid. O sige, lumabas ka. Subukan mong lumapit. Tignan natin kung uubra ang bilis mo sa bala ko. Maya-maya pa, nakadinig sila ng mga kaluskos. Alam ni Mang Pakito na nasa malapit na ang nilalang. Kaya naman itinulak nito papasok si Jimboy. Manatili ka lang sa loob ng kubo at wag na wag kang lalabas. Anong klaseng nilalang po ba yung dumating? Base sa lakas ng presensya nito, isang gabunan ang nakaramdam kay Fredo. Akala ko po ba, hindi kumakain ng tao mga gabunan? Hindi nga, pero pumapatay sila. Lalo na kung nasa loob ng teritoryo ng isang gabunan ng taong yun. Maya-maya ay nagpakita ang malaking aso. Pinagbabaril ito ni Mang Fredo, ngunit hindi man lamang tumalab ni isang bala sa katawan ng nilalang. Dinambas siya ng malaking aso. Tuluyang nilapa. Pipigilan pa sana ni Jimboy ang nilalang, ngunit wala na din itong nagawa pa dahil tinangay ng aswang ang katawan ni Mang Fredo. Wala ka nang magagawa pa, Jimboy. Hindi mo na din maaabot ang buhay si Fredo. Sa mga sandaling ito, gutay-gutay na ang kanyang kalamnan, bali na ang mga buto, at malamang wala na ding buhay. Pero tatay po siya ng kaibigan ko. Alam ko, pero kasalanan niya ang nangyari dahil binalaan ko na siya. Hindi pa din nakinig. Bakit hindi ako ginalaw nung aswang kanina? Nandito lang din naman ako ah. Saka kayo, bakit alam na alam niyong teritoryo ng aswang ang lugar na ito? Ang kinatatayuan ng kubong ito, isang protektadong lugar. Gumawa ko ng malakas na harang para hindi makapasok ang mga aswang. Kanlungan ng mga gabunan ang labas ng kubo. At sa kasamaang palad, naabutan ng isa sa kanila si Fredo. At para sa mga aswang, isang malaking kasalanan ang pagpasok sa kanilang teritoryo. Pero kahit na pumanong, kailangan pa din natin kunin yung katawan ni Tio Fredo. Paano kung sasabihin ng lahat kay Wilbert at sa asawa niya? Hindi na kailangan, Jimboy. Nakita ko ang pagyayari. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka umalis ng bahay, hindi sana sumunod si tatay para hanapin ka. Ikaw ang dahilan ng kamatayan ng tatay ko.
Ikaw ang mamamatay tao. Ibinunto ni Wilbert ang sisi sa pagkamatay ng ama kay Jimboy. Walang nagawa ang binata. Alam niyang totoo ang sinabi nito. Siya naman talaga ang dahilan kung bakit naroon si Mang Fredo. Patawarin mo ko, Wilbert. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang lahat. Sana sumama na lang ako sa kanya pa uwi. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkamatay ng isang tao na mahina ang pangunawa. Ikaw naman, Wilbert, kung sa tingin mo talagang may kasalanan si Jimboy, nasa iyo na yun. Alam kong nandito ka habang nag-uusap kami at narinig mo naman siguro ang sinabi niya. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Tandaan mo ang araw na ito, Jimboy. Dahil simula ngayon, pinuputol ko na ang pagkakaibigan natin. Hindi na nakapagsalita ang binata. Dali-dali namang tumakbo si Wilbert palabas ng gubat. Susundan pa sana ni Jimboy ang kaibigan. Ngunit kagad itong inawat ni Pakito. Tumigil ka. Hindi ka napakikinggan ni Wilbert sa kasalukuyan niyang estado. Mas mabuti pang hayaan mo muna siyang mag-isa at pag-isipan ng mga nangyari. Sa ngayon, dumito ka muna. Ako nang bahalang humanap sa bangkay ni Fredo. Matapos ito, dali-daling pumasok sa masukal na gubat kung saan pumunta ang nilalang na tumangay kay Fredo. Habang nasa kubo, nakita ni Jimboy na hindi nadala ng lalaki ang itak at ang suot nitong kwintas na pangil ng gabunan. Dali-dali itong isinuot ni Jimboy. Dinala ang itak. Sabay takbo para sundan si Mang Pakito. Nagawa nitong matunton ang bakas ng lalaki. Ngunit hindi niya ito mahanap. Idagdag mo pa ang masukal na kagubatan na halos hindi mapasok dahil sa kapal ng matitinik na halaman. Ilang sandali pa, napansin ni Jimboy ang lalaki. Nakatayo lamang ito sa gitna ng maliit na parte ng gubat na walang puno. Akmang lalapit na sana ang binata. Ngunit biglang nagpakita mula sa kung saan ang isang malaking lalaki. Nakita ni Jimboy ang takot sa mukha ni Mang Pakito. Pilit nitong kinakapa ang itak. Ngunit napagtantong hindi niya ito dala. Kapag minamalas ka nga naman, sa lahat ng pwede kong makalimutan at talagang itako pa. Bueno, gawin mo na kung ano ang gusto mong gawin. Wika ng lalaki habang nakatitig doon sa isa pa. Alam mo ba, Matagal kong hinantay ang pagkakataong ito at ngayong nasa harapan na kita, hindi ko hahayaang mamatay ka ng hindi nahihirapan. Lumaban ka. Ipakita mo sa akin ang lakas ng taong pumatay sa mga kasamahan ko. Wika ng lalaki. Napailing na lamang si Pakito. Napakamot sa batok. pasensya ka na ha. Pero sa nakikita mo ngayon, wala akong... Hindi na ituloy ng lalaki ang sasabihin dahil bigla itong hinawi ng nilalang. Kalukuhan, ilabas mo ang lakas mo kung ayaw mong madurog. Kung kaya ko lang, hindi mo na kailangan sabihin sa akin ang bagay na yan. Pero tignan mo ko ngayon, walang kalaban-laban. Kaya hinahayaan na kitang patayin ako kung yan ang gusto mo. Kung yan ang iyong kahilingan, Pues, ibibigay ko yun sa'yo. itinaas ng lalaki ang kamay upang hambalusin si Pakito. Sa pagkakataong yun, nagpasya na si Jimboy na makisali. Habang hawak ang itak, tumakbo ito papunta sa kinatatayuan ng dalawa.
Sabay taga sa kamay ng nilalang. Napasigaw ito. Dali-daling tumakbo papasok ng gubat. Ayos lang po ba kayo, Manong? Alam niyo namang aswang yung tutugisin niyo. Bakit mo iniwan yung itak niyo at yung bertud? Nakalimutan ko. Pero hindi ko alam na may katigasan din pala yung ulo mo, no? Mabuti na nga lang at matigas ang ulo ko. Dahil kung hindi, baka ngayon patay ka na. Maraming salamat. Tara, bumalik muna tayo sa kubo. Siguradong magtatawag ng tulong ang gabunang yon. Pagkarating sa kubo, ginamot ng binata ang sugat ni Mang Pakito. Nagpahinga lamang sandali. Balak nilang sundan ang mga bakas ng gabunan at tuluyan ang tapusin ang paghahari-harian nito sa kagubatan. Matapos makapagpahinga ni Mang Pakito, muli silang pumasok sa kagubatan. Sinundan ng mga ito ang bakas hanggang sa matunto nila ito sa isang malaking puno ng duhat sa kalagitnaan ng kagubatan. Nakahandusay sa paanan ng puno ang gabunan. Iniinda ang sugat. Napapasigaw ito dahil sa galit. Hindi makapaniwalang magagawang putulin ng isang mortal ang kanyang kamay. Walang hiya kayong mga tao. Nananahimik kami. Pilit niyong ginagambala ang aming tirahan. Di kayo nararapat sa lugar na ito. Ilang beses ko nang ipiniliwanag sa iyo. Maraming tao ang nagagawi rito sa panahon ng pangaso. Kaya mga nganib lang ang buhay ninyo. Kaso hindi ka nakinig. Pinairal mo yung kayabangan at pagiging pinuno mo. Ngayon, tignan mo ang nangyari. Sa palagay mo, may naidulot bang kabutihan ng pagiging matigas ang ulo? Wala kaming ibang paglalagian dahil halos lahat ng gubat sinira na ng mga tao. Ito na lang ang natatanging tirahan para sa amin. Nauunawaan ko ang sinasabi mo. Pero mga nganib nga lang kayo. Intindihin mo ang sinasabi ko. Nasaan ang kakayanan mong magtimbang ng mga bagay-bagay? Isa kang pinuno ng malakas na angka ng mga aswang. At bilang pinuno, hindi lang dapat puro dahas ang pinapairal. Kailangan mo ding isipin ang kapakanan ng iyong nasasakupan. Nakasalalay sa iyo ang kanilang kaligtasan. Pero sa tingin ko, huli na ang lahat dahil mag-isa ka na lang. Mas malaki ang dahilan ko para ubusin kayong mga tao. Pinatay niyo ang mga kalahi ko. Yun din ang gagawin ko sa inyo. Matapos ay dahan-dahan itong tumayo. Sinugod si Mang Pakito. Dali-daling itinulak ng lalaki ang binata. Binunot ang itak. Sabay salubong sa galit na aswang. Gamit ang likod ng itak, hinambalos ng lalaki ang gabunan. Tinamaan ito sa tagiliran. Iniinda ng aswang ang ataking ito, ngunit kagad ding nakabawi. Hinawakan ng nilalang ang kamay ng lalaki. Ngumiti sabay sabing, "Pakiusap. Bigyan mo ko ng marangal na kamatayan, Pakito. Yan lang ang tangi kong kahilingan." "Walang problema. Sa isang kondisyon, ipagkakaloob mo sa binatang yon ang iyong pangil. Kung sa tingin mo, karapat-dapat siya sa kapangyarihang ito, walang magiging problema." Pag-uusap ng dalawa. Sabay tulak sa isa't isa palayo. Muling nagsalpukan ang mga ito. Namangha si Jimboy sa mga nakikita. Napakabilis ng galaw ng mga ito. Halos hindi masundan ng mga mata. Tanging tunog ng pagtama ng mga suntok ang madidinig. Hanggang sa isa sa kanila ang tuluyang bumagsak. Nakita ni Jimboy
Nakahandusay na sa lupa si Mang Pakito. Ngunit hinayaan ito ng gabunang bumangon. Bagay na pinagtatakha ng binata. Alam niyang magkatunggali ang dalawa at nais nilang patayin ang isa't isa. Ngunit sa nakikita niya, parang magkaibigan lamang ang mga itong nag-e-ensayo. Nagpatuloy ang laban ng ilang minuto hanggang sa nagpasya si Mang Pakito na wakasan na ito. Sa iyong paintulot, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang isang marangal na kamatayan. Kung handa ka na, handa na rin ako, kaibigan. Matapos itong sabihin ng nilalang, walang pagdadalawang isip na sinaksak ni Mang Pakito ang itak sa dibdib ng gabunan. Bago tuluyang malagutan ng hininga, tinanggal ng gabunan ang kanyang pangil. Tumingin kay Jimboy. Lumapit ka dito, binata, nang matupad ko ang aking pangako kay Pakito. Dahan-dahang lumapit si Jimboy. Hinawakan ng gabunan ang kamay nito at nilagay sa kanyang palad ang pangil. Teka, bakit mo ibinibigay sa akin ang pangil mo? Bilang pagtupad ng kahilingan ng aking kaibigan, gamitin mo ito sa tamang paraan at hindi para sa pansariling kapakanan. Nawa ay magsilbi itong patunay na hindi lahat ng aswang masama ang hangarin sa mga tao. Karamihan sa amin, nais lamang magkaroon ng payapang pamumuhay. Napangiti si Jimboy. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ng gabunan. Hindi kita kilala. Ngayon lang di kita nakita. Pero ramdam ko na hindi ka masamang aswang. Huwag kang mag-alala. Nangangako ako sa harapan mismo ni Mang Pakito na gagamitin ko sa kabutihan ng kapangyarihan ng pangil na ito. At hindi masasayang ang tiwala mo. Magpahinga ka na, kaibigan. Maraming salamat. Hinawakan ng binata ang itak. Itinulak ito para tuluyang bumaon sa puso ng aswang. Nakangiti ito habang nakatitig kay Jimboy at sa mahinang boses. Maraming salamat, kaibigan. Nang tuluyang malagutan ng hininga, unti-unting naging abo ang katawan nito. Isang maliwanag na bolang apoy ang lumabas mula roon. Sa wakas, dumating na din ang pinaka-aasam-asamong pahinga. Paalam, kaibigan. Mamahinga ka na ng payapa. Matapos ang pangyayaring yun, umuwi si Jimboy sa tahanan ng kaibigan. Kinausap niya ito. Napagtanto din naman ni Wilbert na walang kasalanan si Jimboy. At ang ama nga ang may kasalanan kung bakit ito namatay. Nanatili pa ng ilang araw si Jimboy sa lugar hanggang sa dumating ang linggo. Sinundo na ito ng ama pauwi sa kanila. Makalipas ang ilang taon matapos ang pangyayaring nagpabago sa buhay ni Jimboy, muli itong bumalik sa lugar. At sa pagkakataong yun, isa na itong abogado. Nagsimula ito ng advokasya na pangalagaan ang kabundukan na sakop ng dati pinangangasuhan ng ama. Huminto na din naman ang ama sa pangaso at binaling ang atensyon sa pamimingwit. Hindi lubusang maisip ni Jimboy na magiging daan ang kanyang karanasan para magtagumpay sa buhay at maging ehemplo sa lahat. Hindi ito mangyayari kung hindi niya nakilala si Pakito na mamamatay gabunan.
Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.